Why do you have to embrace your own identity and your family and your environment? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po na ng happy anniversary si Brother Paul and Sister Melanie. So nakikigala kami sa inyong anibersaryo. Now, pag-usapan po natin ngayong araw ay patungkol po kay Samson. Sino ba to si Samson? So, may mga ilang devotions po tayo para sa character ni Samson. Now, balikan po natin yung ating listahan ng mga judges sa Book of Judges. We have Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Jair, Jephthah, Ibson, Elon, Abdon, and Samson. So, nandito na po tayo sa pinakahuli. Now, sabi po rito sa Judges chapter 13, again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Napansin niyo po ba dito sa antindi, no? Dito sa Book of Judges, laging ganun, merong again. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. So talagang paulit-ulit po yan, downward spiral, pasama ng pasama yung sitwasyon nila at maging mga judges mas lalo nagiging immoral. At si Samson po yung isa sa pinaka-immoral na mga judges. So sabi po rito, again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, so the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. So bago po natin ituloy yung ating pagbasa, sino ba yung mga Philistines? Balikan po natin yung ating mapa. So ito po yung mapa ng Israel bago po hindi pa Israel, no? Bago sakupin ng Israel, yang lugar na yan, Canaan po ang tawag dyan. So, Canaan, ang mga nakatira po dyan ay Girgashites, Hivites, Perizzites, Hittites, Amorites. Ayan, tapos sa kabila naman, may mga Amorites din dito, Ammonites, Moab, Edom. Now, dito po sa area na ito po yung Philistia. Yan po, may 5 cities po yan. Yan, Ashdod, Ashkelon, Gaza, Gath, Gerar. 5 major cities po yan. Now, nung nasakop na po nila yan, ganito na po yung itsura. No? Nasakop na nila yung land of Israel sa pamamagitan ni Joshua at sumunod ng mga judges. Now, yung Philistia, hindi nila nasakop itong lugar na ito. Hanggang sa panahon po yan ni Haring Saul. Si Saul, hindi niya pa rin nasakop yan. Nasakop lang po nila yan sa panahon ni Haring David. So nakikita niyo po yung Gath, yung lugar po na yan, yung Gath. Diyan po nakatira si Goliath. Si David po, yung base niya dito sa Jerusalem. So, diyan po sila naglalaban. Now, sa panahon ni Samson, yung mga Philistines, pinahirapan sila niya ng 40 years. 40 years. At alam niyo naman po yung cycle ng judges, no? Pag pinahirapan na sila, magsisisi na naman sila, lalapit na naman sila sa Panginoon. Now, dito po sa Judges chapter 13, tuloy po natin yung basa, no? Sabi po dito, a certain man of Zorah named Manoah. Ito po yung tatay ni Samson. From the clan of the Danites, had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son." Meron pong, kumbaga, nandito naman yung angel of the Lord. At binibigay yung mensahe na magkakaroon ka ng anak. Now see to it that you drink no wine or other fermented drinks, and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. So yung anak nyo, magiging deliverer, magiging judge siya na magpapalaya sa inyo mula sa mga Philistines. Pero siya po ay Nazarite, ibig sabihin, huwag mong gugupitan ng buhok. So importante po yan sa istorya ni Samson. Huwag siyang gugupitan ng buhok, huwag mag-iinom, may mga standards po yan. May standard po yan bilang Nazarite. Paano sila dapat palakihin? Kaya yung mga magulang ni
ni Samson, tinatanong yung the angel of the Lord, paano ba namin papalakihin yung anak namin? So yan po yung istorya. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God planned our lives before our birth. Katulad po ni Samson, katulad po ng mga tauhan sa Biblia, bago pa man tayo ipanganak, meron ng nakalaang plano ang Diyos. God planned our lives before our birth. So si Samson din po, may nasa isip na yung Diyos bakit ipapanganak si Samson. So hindi pa man siya nakukonceive, inisip na ng Diyos na kailangan makonceive siya, may plano ang Diyos bago pa siya makonceive at ipanganak. Ganon din po sa atin mga kapatid, no? Merong plano ang Diyos kung bakit yung nanay at tatay mo, nung nagtalik sila, ikaw yung pinanganak. Plano ng Diyos na ipanganak ka, hindi ka afterthought, hindi ka parang, nandiyan ka na, o sige, gawa natin ng plano. Hindi ganon. Inisip ka na ng Diyos bago ka pa i-conceive, bago ka pa ipagbuntis, bago ka pa ipanganak. Kaya mga kapatid, yung mga magulang mo, pinili ng Diyos yan para maging magulang mo. Yung environment mo, pinili ng Diyos yan para maging environment mo. Kaya napakalagang concept sa Bible na hindi tayo aksidente. Plinano tayo ng Diyos. Kung aksidente ka, malungkot ka. Kung ikaw ay basta na lang nag-exist sa mundo without a reason, tsaka ka malungkot, no? Pero pag alam mo na plinano ka ng Diyos, pinag-isipan ka ng Diyos, there's something to discover. Ibig sabihin, didiscovery mo yung dahilan bakit ka pinanganak dito sa mundo. You have a purpose. You have a reason why God allowed you to exist. Point number 2, God chose our parents and our environment. Pinili ng Diyos yung mga magulang natin. So, of course, pinili ng Diyos pati yung gender natin, no? Hindi aksidente yung gender natin. Meron lang 2 gender, okay? Male and female. Of course, syempre nagkakaroon lang ng confusion because of the fall. Yung fall kasi yung dahilan. Yung fallenness natin ang dahilan kung bakit lumilikha tayo ng iba't ibang mga genders. Pero meron lang male and female. Pinili ng Diyos kung sino ka, alin ka dun sa dalawa. And pinili din ng Diyos yung mga magulang mo at pinili din ng Diyos yung environment mo. Meron nga nakitang isang meme sa social media. Yung baby, pinapanganak siya, no? Sabi ng baby, sana Japan, sana Japan, sana Japan. O kung hindi Japan, US, US, US. Pagkapanganak niya, puro Pilipino yung nagsasalita. Nasa meme lang naman yun, no? Parang mura ng mura yung baby. Dito sa Pilipinas, no? Balik nyo na lang ako. Anyway, maraming mga tao galit sa magulang nila. Galit sa environment. Ba't kami pinanganak na mahirap? Sana doon na lang ako pinanganak sa mayamang pamilya. Sana pinanganak na lang, iba na lang nanay ko, iba na lang tatay ko. Maraming mga tao ayaw doon sa kinalakihan niya. Ayaw ng environment niya. Ayaw ng, mga kapatid, kung sino magulang mo, yun ang pinili ng Diyos at may dahilan ng Diyos. Kung saan ka pinanganak, sino mga taong kapamilya mo, member ng pamilya mo, kapatid mo, pinili ng Diyos yun na maging kapatid mo sila. And there's a reason. Something that you have to discover. God chose our identity. Kailangan nating yakapin yun. Si Samson po, pinili talaga ng Diyos na ipanganak siya sa panahon na pinahirapan sila ng mga Philistines. Bakit? Kasi yung mission niya may kinalaman doon sa mga Philistines. Kaya ikaw kapatid, tanongin mo yung sarili mo, kailan ka pinanganak? Ako pinanganak ka January 1, 1988. Pinili ng Diyos yun. May reason kung bakit sa generation na ito. Bakit hindi sa susunod na henerasyon? Bakit hindi sa 100 years from now? Bakit hindi 200 years ago? Talaga exact, precise. Kung kailan ka pinanganak, yun yung pinili ng Diyos, yun yung generation mo. Doon ka gagamitin ng Panginoon. Kaya point number 3 natin, God prepared our roles and missions. Yung mga roles natin, mga mission natin sa buhay, nakabase yan kung kailan ka pinanganak, ano yung environment mo, sino pamilya mo, saan ka dinadala ng Panginoon. Kaya kahit nasang bansa ka, nandun ang mission mo. Sino mga pamilya mo, sino mga kaibigan mo, nandun ang mission mo. Si Samson, hindi siya pinanganak 2 years in advance or 2 years late
Or hindi sa panahon natin ngayon. Pinanganak siya sa panahon na pinapahirapan yung bayan ng Israel. Because at that point in time, God has a specific role for his life. God has a specific mission for his life. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Ito pa yung introduction lang no, sa buhay ni Samson. Dako po tayo sa application natin. Number 1, discover your life's purpose and mission. Kung nasan ka ngayon, huwag mo nang tanongin pa sa Panginoon, bakit dito sa pamilya ko, ang hirap-hirap ng pamilya ko. Mga kapatid, yung iba, pinanganak sa sobrang yamang pamilya, sobrang rangyang pamilya. Pero marami sa kanila, ayaw pa rin nila doon sa sitwasyon nila, no? Kasi broken yung family, mayaman ka nga, hindi naman kayo nagkikita-kita, wala kayong fellowship magkakamag-anak, hindi mo nakakausap yung anak mo, o kaya, hindi porket mayaman sila, or maunlad yung buhay nila, magugustuhin mo na yun. Kasi sila, may kanya-kanya rin silang problema. So kung nasan ka ngayon, yakapin mo. Kaya point number 2 natin, embrace your family and environment. Aside from discovering your purpose in life, you have to start from embracing where you are. Saan ka pinanganak? Bakit ka Pilipino? Minsan yung isip ko, bakit ako Pilipino? Pambira. Yung ilong ko tuloy, konti lang. Yung iba, matangos yung ilong. Tapos yung bansa pa natin, napakahirap mahalin, no? Sana doon na lang ako pinanganak sa Switzerland. Dahil na bilyon-bilyon mga tao sa mundo. Dito pa ako pinanganak sa pamilya ko na to. Dito pa ako pinanganak sa Pilipinas. Pwede naman kahit sa Japan or sa Korea o kaya sa UK. Di ba? Pwede tayo panganak doon. Pero mga kapatid, hindi natin gusto na ipamuhay yung buhay ng iba. Kasi hindi natin buhay yon. Ito yung buhay natin. Pinanganak tayo sa pamilya natin, pinanganak tayo sa bahay natin, and we have a mission here. We have a mission. Kung nasan ka man, nandun ang mission mo. At may dahilan ng Diyos kung nasan ka man ngayon. Mahalin mo yung pamilya mo, yung magulang mo, kahit hindi sila perfect. Huwag kang mag-alala, ikaw din naman hindi perfect, no? So, minahal ka rin ang magulang mo. Magmahalan tayo, no? Kasi, mga magkakapatid, yan lang kapatid mo eh. Hindi mo pa mamahalin, no? Maraming magkakapatid, nag-uusap-usap. Yan na nga lang yung ate mo, yan na lang kuya mo. Di mo pa kinakausap, di ba? Embrace your family and environment. Pinili ng Diyos yan. Whether you like it or not, yan talaga yung utol mo. Yan talaga kapatid mo. Yan talaga nanay mo, tatay mo, anak mo. And number 3, connected to that, fulfill your God-given role and assignment. Kasi nga, kung saan ka pinanganak, sinong papamilya mo, sang environment mo, nandyan din ang assignment mo sa Diyos. Parang si Samson. Samson dito kay papanak sa panahon na pinapahirapan yung bayan ng Israel ng mga Philistines. Dito yung magulang mo, si Manoah yung tatay mo. Kasi sila yung magpapalaki sa'yo. Ito yung mission na ibibigay ko sa'yo. Ito yung exact date na ipapanganak ka. Kasi I want you to live in this generation because I will use you in this generation. Not later, not earlier, now. Merong ipinapagawa sa iyo ang Panginoon na ikaw lang makakagawa, specifically para sa iyo. Hindi pwedeng gawin ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo. Ikaw lang talaga ang gagawa kasi yan ay nakaatang sa iyo. Ibinigay sa iyo ng Diyos. Fulfill it. Make sure you know what God wants you to do. Sa mga susunod na araw, pag-aralan natin yung buhay ni Samson. At paano niya natupad yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Whether he likes it or not. Pag-usapan po natin yan sa mga susunod na devotion natin. Pero sa atin po ngayon, mga kapatid, may assignment ka. Kung ano man yan, bigay mo ng buong buo yung buhay mo dyan sa assignment na yan. Kasi yan yung purpose mo. Yan yung dahilan. Ba't ka pinanganak sa mundo? Para po sa ating discussion, why do you think you were born into your family and placed in your specific environment? Bakit ka nilagay ng Diyos exactly where you are right now? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung the angel of the Lord. The name beyond understanding. Tayo po'y manalangin. Father God, when I read about Samson's birth, I'm reminded that you plan our lives even before we are born.
You chose our parents and placed us in the families and environments where we live today. Nothing about my life is accidental in your design. Thank you for preparing the roles and missions you want me to fulfill. When I feel uncertain about my future, remind me that you are already guiding my path. Help me discover the purpose you prepared for me. Embrace the family environment you gave me and faithfully carry out my God given role. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa Tres Marias na partners po natin dito sa ating mga devotions. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow mga kapatid, dito po sa ating daily devotions.